Mapagpalang oras po sa inyong lahat, mga ka-Dear Pastor. Kamusta po kayong lahat? Ako po inyong ka-Dear Pastor, Joel D. Abonales Jr. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang gabi, mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali, anuman ang oras sa inyo ngayon na naparatingan po kayo ng programang ito. Binabati ko po kayo sa mga oras na ito. Masaya po tayo kasi panibagong episode na naman, panibagong pagkakataon upang matuto sa ating pong mga discussions, very important lagi ang weekly sa ating pong programa. Papanood po tayo sa ating programa dito sa Dear Pastor tuwing Huwebes 6 to 7 p.m. Dito lang po sa Hope Channel Philippines at ganoon din, live din po tayo right now sa Central Luzon Conference Facebook page at live din po tayo sa YouTube channel ng Hope Channel Philippines. Hanapin niyo lamang po Hope Channel Philippines. Live din po tayo Hope Channel Pilipinas. Hanapin niyo lamang po yung mga social media accounts na yan at mapapanood na po tayo sa ating pong program. At syempre mga ka-Dear Pastor, live din po tayo sa ating mga national TV. Yan, tayo po ay live. Kung kayo po ay mayroong GSAT, tayo po ay live sa Channel 33. At kung meron naman po tayong Sky Direct, live naman po tayo sa Channel 15. Yan. So ngayon, kung nanonood ka sa social media at gustong mapanood tayo sa national TV, pwede mo nang buksan ng TV mo at buksan mo sa mga channels na aking nabanggit. Sa mga digital signals naman na gumagamit, if you're around Metro Manila, live po tayo sa Channel 45. At kung ikaw ay nasa Baguio, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, live din po tayo sa Channel 44. At kung ikaw naman ay work from home, at habang ikaw dyan ay nasa tapat ng computer mo, nanonood, ay pwede niyo po tayo ma-access sa ating pong website, www.hopetv.ph/watch. Yan, ulitin ko po, www.hopetv.ph/watch. Ayan, papanood na po tayo sa ating po mga programa na yan. Kaya ano pang hinihintay ninyo, manood na tayo para habang kayo nagtatrabaho ay nakakapakinig po kayo ng mahalagang diskusyon dito, mga pag-uusap dito sa ating pong program. At kung ikaw naman po ay gusto mo updated sa ating sa ating pong mga iba't ibang program dito sa Hope Channel, ay pwede po kayo mag-download ng Hope Channel app. Available po yan sa iOS and Android devices. Ayan, sa mga FB page naman po natin, paki-follow nyo naman po yan, Hope Channel Pilipinas. Sa YouTube naman po natin, Hope Channel Philippines. Live din po tayo sa program natin na Dear Pastor PH. Pakihanap nyo po yan sa atin pong Facebook. At ganun din, ang Central Luzon Conference Facebook page. Live din po tayo dyan sa page na yan. At kung gusto mong tumawag, sumama sa ating talakayan dito sa ating pong program, ay pwede niyo pong tawagan kami sa 0961-722-7777 and for Globe, 0945-833-7000, 0945-833-7000. So, ano pang hinihintay ninyo mga ka-Dear Pastor? Kontakin na po tayo sa mga numero na yan para sa inyo po mga katanungan, mga clarification. Kung gusto niyo naman po ng magkaroon po tayo ng mga topic na gusto po ninyong pag-usapan dito po sa ating program, mag-suggest lamang po kayo. Malaya po kayo dyan makapag-comment sa ating comment section. Sa lahat ng mga nanonood po sa atin dyan, pwede po bang makahingi kami ng suggestion sa inyo kung ano pong topic na gusto niyo pag-usapan. Actually, itong program po natin ay I think nasa 4 years na po ito mahigit dito sa Hope Channel Philippines. Itong Dear Pastor PH pa lang. At marami na tayong na-discuss dito for every week na meron po tayo na pag-uusapan. Marami na po tayong mga pinag-uusapan dito. Kaya kung gusto mong balikan yung mga pag-uusap, pwede kong pumunta sa YouTube channel ng Hope Channel Philippines. Mapapanood niyo po doon lahat ng mga napag-usapan na po natin dito. So, ngayon ay kung ikaw ay mayroong magandang suggestions, meron kang gustong pag-usapan dito, pwede mang paki-comment po dyan sa comment section. Okay? At ganoon din, pwede po kayong tumawag at mag-message po sa amin through cellphone numbers na amin pong ibinigay para po matanggap namin at ma-notify po kami kung ano pong gusto niyo pag-usapan dito sa atin pong programa. Kaya napakaganda ng ating program ay nagla-live po tayo kasi importante na lagi tayong nag-update sa tinatawag natin na kondisyon ng buhay natin. Importante na tayo nagkakamustahan. Yan, kamusta na nga ba kayo mga ka-Dear Pastor? Kamusta na po ba yung buhay po natin?
Alam naman natin lahat na ngayon ay pataas ang pataas ang mga bilihin, gasolina, at minsan nakaka-discourage siya. Di natin alam kung ano mangyayari sa susunod na panahon. Kaya sa nanonood po dyan, mga regular viewer po natin dyan, lalo sa Sweet Arrow Prayer. So comment lang din, patuloy po kayo mag-comment dyan, kasi rest assured po ng inyo po mga kino-comment dyan ay hindi man lahat maipanalangin isa-isa, ay rest assured ay yan ay isasama natin sa ating mga prayer. Nakikita po natin yung mga comments po ninyo dyan at maraming salamat na talagang kayo po ay laging nakasuporta sa kung ano man ang programa po natin dito. Comment nyo lamang po dyan at atin pong i-join yan sa ating mga panalangin. Bago tayo magpaumpisa mga ka-Dear Pastor sa ating magandang pag-uusap sa ating mga tawag dito, panibagong topic, okay? Ay mapapakinggan muna natin ng isang awitin. Okay? Napaka-importante din minsan na bago tayo magpuumpisa ng ating mga pag-aaral ay mahanda ang ating puso't isipan sa diwa ng awit. Okay? Kaya ang awitin po natin ngayon ay ipagkakaloob po sa atin ng PCA Trio. At ang kanilang aawitin ay Jesus Can Do It All For You. Pakinggan po natin ang awit na ito. If God can take a worn out life like mine and make it whole, if He can turn the water into wine, if He can raise the dead, calm the sea, give sight to the blind, it's such an easy thing to take a dark and life and make it shine. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I let Him through. If you did all this for me, I know that He can do it all for you. Life was just a game for me to play, one and all, a puzzle with 1,000 pieces gone. And every time I thought the picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete, 'cause Jesus had the pieces all
Yan po ang Jesus Can Do It All For You ng PCA Trio. Nagbabalik po ang Dear Pastor sa Hope Channel Philippines. Sa mga nais pong magtanong, mga patuloy pong gusto magbigay ng kanilang suggestion, wag po kayo mahiya na mag-comment po dyan sa ating comment section para malaman po namin kung ano po ang nais po ninyong mapag-usapan dito sa ating pong program. At syempre ito naman ay sa inyo po mga request na paparating po natin ito sa ating mga guest counselor. Kaya importante ang inyo pong mga request. Wag po kayong mahihiyang mag-comment po dyan. Tumawag po kayo sa mga numero na aking pong nabanggit para po tuloy-tuloy ang atin pong programa, tuloy-tuloy ang atin pong interaction dito po sa ating programang ito. Sa oras na ito mga ka-Dear Pastor, pag-usapan po natin itong isa sa um, minsan na-overlook natin na topic ano. Kaya sa mga nanonood po diyan ay, wag po kayong magdalawang isip na sumali sa ating pong diskusyon, mag-comment lamang po kayo diyan at i-tag niyo po siyempre yung mga kaibigan ninyo, mga kasama ninyo sa bahay, na kailangan makapakinig nitong ating pag-uusapan na ito. Malaking bahagi ito na maka-contribute tayo sa community ano, sa society na kinabibilangan natin na ang mga pag-aaral na ito ay maging bahagi ng buhay nila. Siyempre, kahit anumang mga videos man yan dumaan sa Facebook natin once na, um, nakapakinig ang isang tao, maging tayo din, napakinggan natin ang magandang mensahe, nagkakaroon tayo ng interest at tuloy-tuloy nating napapanood ito. Kaya wag po kayong magsawa na i-share po ito sa mga mahal ninyo sa buhay, mga kasama po ninyo para itong program po natin ay siyempre hindi rin masayang para marami ring mapaabutan ng mabuting balita. Pero ngayon bigyan nating pansin ito. Alam ko na marami makaka-relate dito. Ang topic po natin na pag-aaralan ngayon ay bakit mahalaga ang self-love? Natanong niyo ba yan sa sarili ninyo? Lalong-lalo na sa mga breadwinner dyan ng family, sa mga tumutulong sa family nila na punong-puno ng sakripisyo ang buhay. May ganun tayo minsan na kaisipan na hindi na mahalaga yung sarili natin, ang mahalaga yung pagtulong natin sa kapwa natin, pagtulong natin sa family natin. Kumbaga dahil sa ganyang kaisipan, marami nang napapabayaan ng mga sarili. Kaya sa program po natin, sa pag-uusap natin ngayon, bigyan nating pansin ito na bakit importante pa ang self-love. Okay? Bakit mahalaga ang self-love sa buhay natin. Ano yung mga misconception, ano yung mga self-care, mga practical tips na pwede nating gawin, kung pag-uusapan natin ang tungkol sa bagay na ito. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, pwede ka mag-comment diyan, pwede kang maglagay diyan, ano yung maglagay ka ng mga suggestion mo diyan, opinion mo, kung ikaw ay, nai-stress or kung ikaw ay nagse-self-love, ano yung mga ginagawa mo para ikaw ay, magkaroon ng self-love? Ano yung mga pamamaraan mo bilang individual, bilang isang tao na, umiibig din ano? Ano yung mga self-love na ginagawa niyo mga ka-Dear Pastor? Puwede bang i-comment mo diyan sa comment section? Ano yung mga ginagawa mo, usual na ginagawa mo para mapakita mo na inaalagaan mo talaga iyong sarili? Kasi sa atin karamihan nagiging dulot yan ng maraming mga pagkakasakit, dahil sa stress, depression, dahil kulang sa pag-aalaga sa sarili. Kaya mga ka-Dear Pastor, ang ating pong pag-uusap ngayon ay, tutungo doon sa kung paano ba natin mai-improve yung sarili natin. Dapat nga ba talaga na alagaan natin yung sarili natin or, mauuwi na lamang ba na ibang tao na lang or family natin ang inuuna natin kaysa sa ating sarili? Hindi ko po sinasabi na hindi po mahalaga ang family natin, Very important yung family sa buhay natin kaya 'wag din nating ine-neglect 'yan. Ang ibig kong sabihin, samantalang tayo pinaglilingkuran yung family natin, samantalang tayo may abala, inaalala natin yung pamilya natin, inaalala rin ba natin ang ating mga sarili? Uso pa ba yung tinatawag na, self-love sa atin na mga tagapanguna ng pamilya? Kaya dito sa pag-aaral natin, importante na tingnan natin paano tayo magkakaroon ng malusog na or maayos na mental health ano, sa Kristiyanong pananaw. Kasi, minsan hindi na natin although importante rin yung sakripisyo ano, naniniwala ako sa buhay natin ngayon,
Yung sakripisyo normal na yan, nakakabit sa buhay natin at hindi na natin yan mawawala. Pero sa kabila ng sakripisyong ito, anong ginagawa natin para, ah, sa kabila ng kaabalahan natin, maalagaan pa rin natin yung ating sarili, yan. Eto na ba natin na maalagaan 'no, ang ating mga, sarili. Napansin niyo ba sa kultura nating mga Pilipino, maging sa loob ng ating simbahan, madalas tinuturo yung tinatawag na self-sacrifice. Ayan, narinig niyo na ba yan? Na okey, sakripisyo ang sarili, okey? Na dapat laging unahin ang iba, na dapat laging i-justify yung salitang, pagod para masabing faithful tayo, 'di ba? Naririnig po natin 'yan na 'pag halimbawa pagod ka, sobrang pagod ka, parang, selfless yung paglilingkod mo, dapat pagod ka, dapat lahat nagawa mo, unahin mo yung ibang tao. Pero natanong na ba natin yung ating sarili kung, dumating na ba tayo sa point ng life natin na inuna din natin yung ating sarili? Alam niyo nakakapagod kaya yun mga ka-dear pastor, na samantalang inuuna din natin ang ibang tao, which is wala naman pong problema doon, unti-unti na pala tayong nauupos. Ito ang realidad ng buhay, na samantalang pina-prioritize natin yung pangangailangan ng iba, hindi natin namamalayan, nauupos na pala yung buhay natin. Nandiyan papasok, nabu-burnout tayo, nade-depress tayo, pagod na pagod tayo at di natin malaman kung bakit tayo napapagod. Hindi rin naman natin puwedeng sabihin mga ka-dear pastor na kakulangan ito sa pananampalataya kasi yun nga, iniisip mo nga na selfless yung act mo, self-sacrifice kasi inuuna mo nga yung ibang tao. So, kung titingnan natin, hindi naman daw talaga siya kawalan ng, pananampalataya o di kaya sadyang nalilimutan lang natin ang ating mga sarili, 'di ba? Tandaan natin, kung gusto talaga din natin makatulong sa iba, mag-progress yung buhay ng pamilya natin, dapat 'wag din nating kalimutan yung alagaan yung sarili natin kasi yun na lang din yung pamamaraan natin para mahaba pa ang panahon at pagkakataon na matulungan natin ang ating pamilya. Kaya tanungin natin yung sarili natin at subukan nating sagutin ito 'no. Kasalanan ba na mahalin ang sarili? Commonly speaking, 'pag sinabi natin 'yan sa mga tao na nasa lipunan, iniisip na agad nila na makasarili tayo. Sarili lang natin ang inuuna natin, hindi natin inuuna ang iba. Pero ang katotohanan ay nananatili na maraming pagkakataon na inuuna natin ang ibang tao kaysa sa inuuna natin yung ating sarili, lalong-lalo na sa mga, breadwinner diyan ng family. Salute sa inyong lahat at talagang sobrang bait ng Panginoon ano, na pinagkalooban kayo ng pusong mapagmahal, pusong may desire at passion na tulungan ng inyo pong mga pamilya despite ng mga challenges na meron kayo. Kaya sobrang nakakatuwa makakita ng isang tao, alam niyo yun mga ka-dear pastor, isang tao na na pipiliin niyang unahin ang iba kahit na marami siyang mga challenges. O baka naman, mga ka-dear pastor ano, ito ang susi para mas lalo nating mapaglingkuran ang ating Panginoon. So, hindi natin nalalaman na the more na napapabayaan natin ang ating sarili, the more na inaalisan natin ang opportunity yung ating buhay na mas lalo tayo makapaglingkod sa Panginoon. At ang susi lamang natin, ang magiging sandata lamang natin para makapaglingkod lalo tayo hindi lang sa Panginoon, sa pamilya natin, sa ibang tao. Siyempre, meron tayong malakas na pangangatawan at sa pamamagitan lamang 'yan ng pag-aalaga ng ating sarili. So, tandaan natin, kapag may maayos tayong, mental health, may maayos tayong emotional health ano, ay or nagkakaroon tayo ng self-love, mas lalo nating nabibigyang pansin or mas lalo nating niyayakap yung panukala ng Diyos na yung ating katawan ang ating katawan na 'to ay templo ng ating Panginoon, ay templo ng banal na Espiritu, 'di ba? Kaya ang sabi ni Paul, 'di ba, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20 na, "Hindi niyo ba nalalaman na inyong katawan ay templo ng Diyos, kaya kung ito ay templo ng Diyos, dapat itong inaalagaan." See? Kita niyo na mga ka-dear pastor, mayroong idea sa Bible na itong katawan na meron tayo, kailangan talaga ito ng self-love. Kailangan itong alagaan, hindi ito self-love na makasariling self-love, Ito yung self-love na aalagaan mo siya in a sense
na parang mas lalo mong mapapurihan ang Diyos. Hindi lamang ito basta sa idea na pagtulong sa pamilya, kundi mas lalong mabigyan mo ng pansin yung mabuting panukala ng Diyos sa buhay natin. Kaya 'pag pinag-usapan nga natin yoong, mental health, 'di ba, pinag-uusapan natin dito yung, usapin tungkol sa kalusugan ng ating mga mental na binigay ng ating Panginoon. Regalo ng Diyos 'yan, eh, ang mabuting pangangatawan, ang mabuting, mental health. Yan ay, regalo ng Diyos. Hindi dapat siya nakahiwalay sa overall picture ng, templo ng Diyos. For example, um, lalo ngayon mahal na yung gasolina 'no? Ang isang sasakyan hindi naman 'yan tatakbo ng walang gasolina maliban na lang kung, 'di kuryente na 'yan, electric na 'yan. Kaya marami ng mga tao ngayon nagsi-switch sa kuryente kasi sobrang mahal ng gasolina. O palagay mo walang kuryente at 'di kuryente 'yung sasakyan mo, hindi naman tatakbo 'yung sasakyan mo once na malobat 'yan, 'di ba? Ang sasakyan din na 'di gasolina, 'pag walang gasolina hindi tatakbo. Ang isang sasakyan na 'pag hindi natin naalagaan ng langis ay masisira din ang sasakyan. So, gano'n din. Pagka hindi kargado ng alaga yung katawan ng isang tao, masisira din 'yan, okey? 'Pag nane-neglect yung importanteng aspeto ng tinatawag nga ito na term, gusto kong gamitin yung term na maintenance, okey, 'di ba? Ang katawan din ng tao napapagod. Ang katawan ng tao ay nauupos. Kailangan din ito ng maintenance in a sense na kailangan ng proper na pangangalaga. Hindi ito ang pangangalagang ito, hindi ito selfish sa pangangalaga. Hindi ito katulad ng iniisip ng mundo na, okey self lang, wala na sa iba. Dapat mabalanse natin na habang inaalagaan natin ang pangangailangan ng ibang tao, pamilya natin o ng pamilya natin, dapat gano'n din, alagaan din natin yung personal nating, katawan. Kasi itong katawan na 'to, kagaya ng sinabi natin, ito ay templo ng Diyos. Ang Panginoon ay, natutuwa siya 'pag tayo na kanyang mga katiwala or good stewards ay inaalagaan natin yung bigay ng Diyos sa atin. Kaya paalala ito na ang self-love ay bahagi ng isang pananaw na pag-aalaga ng sarili. Pag-aalaga ng isang bagay, isang katawan na kaloob mula sa Diyos. Alam niyo kung ganito lamang yung perspektibo ng mga tao, mas maraming mga tao ang hindi magkakasakit. Mas maraming tao na hindi natin sila makikita sa ospital kasi inaalagaan nila ang sarili nila. Alam mo, isa lang talaga 'to sa sikreto, eh, ng mahabang buhay din, yung pag-aalaga ng sarili. Kaya very important yung self-love na tinatawag natin. So, ang good steward, ang mabuting katiwala, iniingatan niya ang, isip na bigay ng Diyos. Iniingatan niya ang puso na bigay ng Diyos. Iniingatan niya ang buong katawan, ang totalidad ng katawan ng tao. Inaalagaan niya kasi naniniwala kung ang isang taong ito, naniniwala siya na ito'y galing sa Diyos, siyempre aalagaan niya. Kung paano nga tayo magpahalaga ng isang regalo na kaloob sa atin ng mahal natin sa buhay, 'di ba? Dapat gano'n din. Ang katawan na 'to, na pinagkaloob ng Diyos, dapat iniingatan natin siya at hindi natin, binabalewala. So, may mga iba't ibang mga stigma tungkol dito sa self-care. Ang ibig sabihin, may mga misconception tungkol dito sa self-care na ito. Kasi 'pag sinabing 'pag ginamit mo yung term na 'yan sa iba parang, okey masyado ka ng makasarili, gusto mo sarili mo lang iniisip mo. Itong discussion na 'to hindi sa gano'ng direksyon ng isipan, kundi paano natin babalansehin yoong pangangalaga sa sarili at the same time nakakatulong tayo sa, iba. Madalas sa mga nanonood diyan lalo sa mga may trabaho na inuukol ang mahabang panahon sa kanilang pagtatrabaho to the point na wala na silang time sa family nila, wala na silang time sa barkada nila, more work, work, and work, only to find out pagdating ng panahon, nakita nila na malayo na pala ang puso't isipan sa kanilang family nila, ng kabarkada nila kasi naka-focus ang tao na yun sa puro trabaho na lamang. So, halimbawa, ang isang tao nag-leave sa trabaho,
At kapag sinabi natin na no muna sa ministry dahil pagod tayo, nakakaramdam tayo ng guilt, 'di ba? Parang ganito, sobrang pagod ka sa trabaho tapos niyaya ka, "Okey, mag-ministry tayo despite all kapagodan, dapat tuloy-tuloy ang ministry." Parang naiisip natin, naramdaman niyo na ba 'yun, mga ka-dear pastor? Parang iniisip natin na parang we fail God, we are failing God. Parang 'pag hindi natin nagawa 'yun, na nakapagpahinga tayo tapos diretso agad sa gagawin natin, parang nagi-guilty tayo. Nagi-guilty tayo na, "Ay, hindi ako naka-join." Parang iniisip na natin wala agad tayong kaligtasan, wala na agad tayong participation sa gawain ng Diyos. Pero alam niyo, nakita ko rin sa Bible, kung si Jesus nga na tao and Diyos at the same time, meron din siyang self-care, 'di ba? Si Jesus may self-care. Si Jesus inalagaan niya din ang kanyang sarili para mas maging mabisa ang kanyang pagmiministeryo sa ibang tao. Si Jesus hindi lang yan puro ministry, 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 ministry. Si Jesus meron siyang bahagi ng buhay niya na dapat ay meron din siyang self-care or pamamahinga sa kanyang sarili. Mababasa natin 'yan 'pag pumunta tayo sa Bible sa Luke chapter 5 verse 16. Ang sabi do'n, Jesus withdrew himself from the crowds kasi si Jesus ipa-practice niya ang self-care. Anong gagawin ni Jesus? Siyempre, magwi-withdraw muna siya sa maraming mga tao, magkakaroon muna siya ng communion sa Ama. Communion muna siya sa Panginoon, makikipag-usap muna siya. Hindi niya nananawagan ito sa isang ideya, mga ka-dear pastor, na kailangan munang mag-pause tayo o tumigil sa lahat ng kabisihan natin. Kasi minsan may mga pagkakataon na pinapantay natin yung active ka sa ministry at yung wala kang time sa Panginoon. Iniisip natin na, "Okey, nag-ministry naman ako, eh, kaya okey lang yung stable lang yung aking spiritual life." Marami kasing ganito, active sa ministry pero wala namang spiritual life kasi walang communion sa Diyos, okey? Meron din naman ibang tao na okey naman yung spiritual life nila pero wala silang involvement sa gawain ng Diyos. Dapat meron tayong balance na pamumuhay. Meron tayong balance na balancing paraan ng pamumuhay na hindi puro ministry, ministry, ministry. Naniniwala ako sobrang importante ng ministeryo. Pero importante din sa Diyos yung oras at panahon natin ng pakikipag-usap sa Kanya at oras panahon ng pamamahinga natin. Hindi ibig sabihin na mahinga tayo, mga kapatid, mga kaibigan, ay parang ayaw na natin sa ministeryo. May mga sadyang pagkakataon na ang katawan ng tao ay napapagod. Kailangan 'wag na natin pong itanggi, mga ka-dear pastor, ang reality na 'yan. Itong katawang lupa po natin, napapagod po ito. Ang katawang lupang ito ay, tawag dito, habang tumatanda ka, 'di ba, humihina ka, nagde-deteriorate hindi lang yung katawan mo pati yung ah, pa pag-iisip mo, 'di ba? Marami ng mga parang mga napapagod sa katawan natin habang tumatagal ang panahon. Kaya isipin natin, mga kapatid, hindi porke, um, hindi hindi natin ginawa yung isang particular na bagay parang hindi na tayo tatanggapin ng Diyos. It's just that, mga kapatid, kailangan muna nating i-settle yung sarili natin bago tayo mag-move doon sa isang bagay na pinapagawa ng Panginoon. Kailangan mo ng ma-settle, makapagpahinga tayo. Hindi dito yung ano, eh, parang yung iba kaya dun naano ko sa ibang mga. Wala naman po akong problema doon sa mga active sa pagmiministeryo. Ang problem ko lang po doon siguro yung sobrang active nila pero napabayaan nila yung sarili nila. Kaya, mga ka-dear pastor, samantalang active tayo sa ministry, wag naman din natin kalimutan yung sarili natin kasi sobrang importante na alagaan natin yung sarili natin. Yan lang talaga yung puhunan natin. 'Di ba si Jesus, yun na yung naging puhunan niya. Si Jesus, kahit puwede niya namang, alam yun, ituloy-tuloy na ministry niya, yung kanyang pag-iikot sa mga tao. Kaya lang wala namang, si Jesus hindi gano'n yung mindset niya, eh. Ang mindset ni Jesus ay alin? Magpahinga muna, panaglitan, mag-communicate sa Ama na nasa langit at sa kanyang pamamahingang yun ready na siya sa susunod na bukas, sa susunod na mga araw ng mga pagbibisita at mga paglilingkod sa mga tao. Dapat ganito rin yung ginagawa natin, mga ka-dear pastor. Wag tayo puro trabaho. Maglaan din tayo ng panahon sa family natin. Maglaan din tayo ng panahon sa sarili natin. And in that way, we are taking care of our bodies, 'di ba? Na pinagkaloob ng Panginoon. Kaya wag tayong ma-guilty
kung may isang bagay man tayo na hindi nagagawa sa ministry dahil pagod tayo, isipin natin na hindi kaya kailangan na din natin magpahinga, 'di ba? Yung pahinga, hindi naman 'yan halos yung may mga pamamahinga naman na iba 1 week umaalis muna sa work nila, nagli-leave sila para mag-unwind muna, pupunta sa isang lugar, magpapalamig. Minsan kailangan din kaya natin gawin 'yun mga ka-Dear Pastor, kailangan muna ng magpahinga ng katawan natin. Yung iba lagi na sinasabi, "Hindi, work lang tayo, hindi ako napapagod, ministry lang ng ministry." Hanggang sa alam mo yung, napagod sa maraming ginagawa. Hindi naman natin kinakailangan mga kapatid napatunayan na marami tayong nagagawa ay sobrang yun na yung gauge para matibay yung ministeryo natin. Dapat the more na marami tayong ginagawa, the more na nagpapahinga din tayo. Diyan dapat nagse-self-care yung isang tao. Yung buhay natin dapat nauuwi sa pamamahiga din, 'di ba? Si Jesus, 'di ba, nagpa-practice ng self-care. Ano pa, may makikita tayo dito, 'di ba, sa istorya din ni Jesus dito sa Bible na maging siya kahit sa maraming sakuna ng buhay doon sa bangka, 'di ba? Niyuyugyug na ng bagyo, ulan, malakas na hangin. Pero si Jesus, yung nakatulog pa nga do'n, 'di ba? Si Jesus nagpahinga siya, hindi siya masyadong nag-alala, 'di ba? So, may mga pagkakataon na enough is enough. May mga pagkakataon na magtrabaho ay kung kinakailangang magtrabaho. Kaya paalala ko ito sa lahat ng nanonood sa'tin na huwag nating, ubusin yung ating lakas. Lalong-lalo na sa mga bagay na wala namang kabuluhan, sa mga bagay na wala namang contribution or ambag sa buhay natin, ano. Marami kasi sa atin pinaglalaanan natin yung mga bagay na wala namang kuwenta, 'di ba? Pinaglalaanan natin yung, tawag dito, okey sige work lang ng work tapos wala namang nangyayari sa kanyang sarili, nagkakasakit lang siya. Kaya mga kapatid ko, mga kaibigan, mga ka-Dear Pastor, kung nagkakasakit kayo at nararamdaman niyo na, kailangan niyo na po magpahinga, okey? Ipahinga niyo, magpa-check-up kayo, 'yan yung self-care, hindi 'yan pagiging makasarili, okey? You see, i-take natin yung example ni Jesus, 'di ba? Balikan natin ulit 'yun, kasi magandang example talaga si Jesus ng self-care. Bukod doon sa niyaya niya yung mga disipulo niya, 'di ba, na magpahinga muna sa isang lugar, sa solitary place, para makapagpahinga muna saglit, yung buwelo ba, yung buwelo. Na nakita ko meron siyang bigat ng lakas ng pamamahinga para sa susunod na araw at panahon, meron kang reserba sa sarili mo para mas lalo mong gawin yung kung masipag ka sa ministry, para meron kang reserba din sa pagtatrabaho mo, kung ang ating Diyos anak nga na nagkatawang tao ay kinakailangan niya magpahinga mula sa mental and physical rest or sa kanyang physical well-being, tayo pa kaya? Ano pa kaya tayong mga tao? Kaya napakaimportante rin na tayong mga tao ay siyempre alagaan din natin yung ating sarili. Si Jesus naman hindi siya nagre-require sa atin na, "Oh, okey dapat ministry na ministry hanggang mapagod ka, hanggang maubos yung lakas mo." Mali pong idea yun, hindi po siya nakakatulong sa paglago natin at pagpapalawak pa ng ministeryo natin sa personal nating buhay. Kasi 'pag naupos tayo, napagod tayo, paano tayo makakapaglingkod na ng mas mahaba sa kanya, 'di ba? Mas lalong mabibitin yung oras at panahon ng paglilingkod natin kung sa kalagitnaan nagkakasakit na tayo. Kaya mga ka-Dear Pastor, ano ba yung mga practical, steps ano, para sa ating lahat, viewers ka man, ano yung mga mental, health check na dapat nating bigyang pansin kung gusto talaga natin na mag-self-care, yung halaga ng self-care makita natin. Unang-una, isa sa practical, tips na dapat nating, bigyang pansin, ito yung idea na be kind to your thoughts. Paano ba ito, paano ba maging mabuti sa ating mga iniisip? Ang self-love, sang-ayon sa ibang mga researcher, ay nagsisimula kung paano natin kakausapin yung sarili natin. 'Di ba may dalawang bagay lang 'yan kung paano natin kinakausap yung sarili natin. Either pagkausap na nadi-discourage like saying, "Okay, I cannot, do this anymore. I'm losing hope. Wala na akong silbi, wala na akong kuwenta, gusto ko na mawala yung buhay ko." Isa 'yan, 'di ba? Pangalawa, eto naman ay yoong tinatawag natin na pag-encourage sa sarili.
Na kahit na sobrang bigat na ng sitwasyon pero lagi mo sinasabi sa sarili mo, okey kaya ko 'to sa tulong ng Diyos, kaya ko 'to, ang buhay ay nagpapatuloy lang. Dahil lang sa failure ko na 'to, dahil lang sa sitwasyon na 'to, hindi ito magpapatigil ng ang mabuting hangarin ko sa buhay ko. Dapat ganyan natin tinitingnan ano, maging mabait tayo sa thoughts natin. Halimbawa eto, kung puro negative yung pagkausap natin sa sarili natin, negative din lahat yan yung thoughts natin. Kaya tignan mo 'pag puro negatibo din yung sinasabi mo sa kapwa mo o kanino man, negatibo din resulta niyan sa buhay mo, 'di ba? Kung ikaw na tao nagsasalita ka, ah, ng buong may biyaya sa sarili mo, edi gano'n din yung magiging pagtanaw natin sa sarili natin. Kaya importante rin pala mga ka-Dear Pastor na positive din yung pagkausap natin sa sarili natin. We should take care of our thoughts. Wag nating i-cater yung mga, kaisipan na nakaka-discourage. Kaya kung halimbawa kung, mga panoorin na nakaka-discourage naman, edi wag mo ng panoorin. Kung may mga panoorin na sa tingin mo 'pag pumasok sa isip mo tapos ipa-process ng isip mo na negatibo, hindi maganda at magtutuloy-tuloy, mas maganda na wag na lang manood, wag mo na lang siyang tanggapin kasi hindi siya makakatulong sa'yo, ah, personally. Kaya, dalawang bagay lang again ito, 'di ba? Do you speak to yourself with grace or are you your own worst critic, 'di ba? Puwede mong bigyan ng grace, pananalita ang sarili mo, puwede mong i-critic din, i-judge yung, sarili mo. So remember, ang grace at ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa ating lahat. Hindi lamang sa mga taong tinutulungan natin. Remember, 'pag nag-commit tayo na alagaan at ayusin natin ang sarili natin, ang Diyos ang tutulong din sa atin, um, with all His heart, with all His might, with all His power, with all His effort, ang Diyos gagawa din ng paraan para tulungan tayo. Kaya mga kapatid ko, mga kaibigan ko, sa mga gusto ng self-care, importante siguro naman na bigyan nating ano, pagtibayin natin yung isipan natin. Huwag nating pasukan ng mga negatibong mga bagay. Halimbawa, iniisip na natin yung sinabi ng tao laban sa atin, kahit hindi man pa naman natin naririnig. And another thing, 'pag narinig natin sinabi ng katrabaho natin o nino man about sa atin, 'di ba minsan parang affected tayo. Iniisip natin na sobrang totoo nung sinabi nila when in reality hindi naman talaga siya totoo. So, we are too much affected by what other people say about us and what other people see in us. Kaya huwag tayong magpaapekto dun. As long as we do the right thing, as long as we are committed to the things that we do, huwag tayong matakot doon, basta positive lang tayo. That's how we should take care of ourselves. Huwag nating pabayaan mga ka-Dear Pastor yung sarili natin. Although marami tayong sakripisyo, gusto natin mag-sacrifice for our families, for our, future, for our own career, huwag din nating kalimutan na alagaan ang ating sarili. Kaya mga ka-Dear Pastor sa lahat na nanonood, mag-comment naman kayo diyan. Paano niyo inaalagaan ang sarili ninyo? Ano yung mga pamamaraan? Ano yung mga tinatawag na mga best practices na ginagawa ninyo para alagaan niyo ang inyong sarili sa panahon na kailangan ninyong alagaan? Eto pa, sa mga tips na puwede nating matutunan kung paano natin tayo magkakaroon ng kung paano naman tayo magkakaroon ng, um panatiling malusog ano, yung pangangalaga natin sa ating sarili. Bukod sa dun kanina, be kind to your thoughts. Ang pangalawa, set boundaries, okay. Maglagay tayo ng parang harang. Kasi ang tendency natin mga tao, atake, atake dito, atake doon. Sige hala, atake, ministry, ministry, pagod, trabaho, trabaho. Na nakalimutan natin maglagay ng parang harang o boundaries sa mga bagay na ginagawa natin even at home, at school, at work, 'di ba? At ang pagsabi ng no ay isa ring bagay ng pagkakaroon ng peace of mind, 'di ba? Meron akong kakilala, mag-asawa. Sa mag-asawang ito mga ka-Dear Pastor, hindi tumatanggi yung asawang isa. Puro siya yes, yes. To the point na dahil hindi nga siya nakakatanggi kasi ministry nga, eh, sino ba naman tatanggi sa ministry? So, puro yes, yes, hanggang sa nauubusan na siya ng panahon sa family niya.
wala na siyang panahon. Dahil hindi siya marunong mag-say no, so unti-unti nakikita niya na wala palang peace of mind sa family nila. Yan din na lang naging problema ko noon mga ka-Dear Pastor. Siyempre bilang pastor 'pag naatasan tayo sa mga task ano, mga demands ng trabaho, siyempre tendency namin laging oo ng oo. Dumaan na din ako sa stage ng ganyan na maraming mga family gatherings, maraming mga important events sa life ng family namin na hindi ako nakaka-attend kasi nga puro yes, yes, yan talaga yung sacrifice sa totoo lang. Parang yan yung weight ng sacrifice na tinatanggap natin ng mga workers, mga manggagawa dahil sa ngalan ng paglilingkod natin sa Panginoon at sa, kapwa natin. Pero nakita ko na it's okay din pala to say no, lalong-lalo na 'pag maapektuhan na ang family. Halimbawa, nag-set kayo dati puro pa ako yes, yes, eh, pero nakita ko na kailangan mag-set din ako ng boundaries, kung kailan dapat ako oo, kung kailan dapat hindi. And in that way, mas yung family ko, nakaka-benefit din sila sa mga panahong kasama ko sila. Kaya ang payo ko sa lahat ng nanonood, mga masisipag sa ministry, puwede ba mag-comment diyan? Yung mga masisipag sa ministry diyan, yung mga halos inuubos na nila ang panahon at oras sa paglilingkod nila, iniisip nila ito lang yung buhay nila. Gusto ko kayong paalalahanan na habang inuubos din natin ang panahon natin sa ministeryo, huwag nating kalimutan na alagaan din ang sarili natin, 'di ba? Huwag tayong puyat ng puyat. Kahit minsan iniisip natin malakas pa tayo, bata pa tayo, hindi darating sa atin yung panahon na yan na magkakasakit tayo. Tandaan natin 'tong buhay na ito na hiram natin mula sa Diyos, isa lang po ito. Hindi na po ito madadagdagan. Na pagka nanghina ito, nagkasakit, hindi na po magkakaroon ng panibagong Joel na another katawan para bigyan ulit ng Panginoon. Hihintayin ko na lamang 'yun sa second coming, sa pagbabalik ng Panginoon. Pero habang nandito tayo sa lupa, iisa lang po ang katawan na 'to. Kaya learn to set boundaries mga ka-Dear Pastor. And there are times that we need to say no for the sake of our peace, 'di ba? For the sake na magkaroon tayo ng time sa family natin. Kaya sa mga nandiyan, mga working mom and dad, working parents, kung nakikita ninyo ito, panahon na para magkaroon ibalanse natin yung pagtatrabaho, pagmi-ministry at pagkakaroon ng time sa pamilya natin. Kasi ang oras, hindi na natin maibabalik yan. Kung ano nangyari kahapon, doon na yun maiiwan. At panibagong panahon na naman sa kinabukasan o sa susunod na mga araw. Kaya mag-set tayo ng boundaries. Gusto mong alagaan, mag-self-care, mag-set ka ng boundaries. Kung hindi ka makakarating sa oras na yan because kailangan mo magkaroon ng, let's say, pag-pamper sa sarili mo, may massage ka, or kung ano man na kailangan, gawin mo mga ka-Dear Pastor. Kailangan mo talaga siyang gawin. Okay, para ma-survive mo pa ang darating na panahon at oras na makakasama mo pa ang mga mahal mo sa buhay. So, tandaan natin yung binanggit ko kanina, number 1 sa best mga practical steps. Number 1, be kind to your thoughts. Number 2, set boundaries. Number 3, seek help. Pag nakikita mo na medyo shaky na yung buhay mo, pag nakikita mo na parang nasagad ka na push ka na to your limits, tapos tingin mo hindi mo na kaya, and that's the time you should seek and ask for help. Huwag nating isipin na dasal lamang ang kailangan natin. Although hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang pagdarasal, hindi mahalaga ang masidhing pananalangin sa Diyos. That's ideal. Pero let's face the reality na may mga panahon at pagkakataon, kailangan natin ng taong makakausap. Kailangan natin ng taong malalapitan para idulog sa kanya kung anong masasabi niya sa ating sitwasyon. Huwag nating sarilinin mga ka-Dear Pastor yung problema. Yung problema na yan, gumagaan din yan kapag sinishare natin yan sa iba. Lalong-lalo na sa taong napagkakatiwalaan natin at nababahagian natin ng ating buhay. Okay? Sagot ang panalangin din sa ating mga challenges and struggles sa buhay, while we recognize that prayer is so powerful, okay? God also uses what? Counselors, pastors, our friends, yung mga doktor na yan na nagsisik tayo ng medical advice sa kanila regarding sa problema natin sa kalusugan natin. So, seeking help
is an act of humility and self-love. Imagine that, mga ka-dear pastor. Isa rin pala sa pagpapakita na inaalagaan natin ang ating kalusugan ay pag-recognize na kailangan natin ng tulong ng iba. And that's the problem bakit maraming mga tao mas pinipili na lamang nilang magpakamatay kasi wala silang mapagsabihan ng problema nila. Maraming mga tao na mas pipiliin na lamang nila na magbigti, mag-suicide, dahil iniisip nila, hindi, dapat problema ko lang to. Wala nang may nakakaintindi sa akin. Pag shinare ko to sa iba, hindi nila ako maintindihan, kaya mas mabuti pa nakitilin ko na lang ang buhay ko. If ever man, mga ka-dear pastor, ikaw na nakikinig ngayon, if ever this thinking is crossing your mind right now, gusto kong sabihin sa iyo na huwag mong tanggapin ang ganyang kaisipan. Tayo ay unique sa mata ng Diyos. Iba-iba tayo ng lakas, iba-iba tayo ng kahinaan, at iba-iba tayo sa mata ng Panginoon sa kanyang kaharian. Subalit pagdating sa gawain, lahat tayo ay pantay-pantay, walang may mas mataas, walang may mas mababa. So kung halimbawa kailangan mo ng help tungkol sa spiritual mo, lumapit ka sa pastor. Huwag mo isipin na ikaw lang ang pinakamagaling na tao, pinaka nalalapitan, dahil even yung mga pinakamagagaling na tao, kahit siya mga doktor din, madoktor na sila, nagsisik pa rin sila ng advice sa kapwa nila doktor. At ganon din kaming mga pastor, nagsisik din kami ng advice sa kapwa naming mga pastor pag hindi na rin namin kaya ang problema ng buhay. Kaya mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga ka-dear pastor, ang self-love ay isang importanteng salik ng buhay natin para makasurvive tayo araw-araw. Sa paraan lamang ng pag-aalaga ng sarili, diyan natin natutumbasan ang demand ng trabaho ng katawan na lupa na ito. Ang katawang lupa na bigay na ito ng Diyos, saglit lang po ito. Hindi po ito habang buhay. May time na mamamatay tayo, may time na mabubuhay tayo sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. May time na tayo nalulungkot sa lupa, may time na masaya tayo. Sobrang ang daming komplikadong bagay na pwedeng maranasan ng katawang lupa na ito dito sa kaloob ng Diyos sa atin. Subalit, kahit gaano man ito kakomplikado, pag idinulog natin ito sa presensya ng Diyos, humingi tayo ng tulong sa Kanya, natitiyak ko, willing na willing na willing ang Diyos na tulungan tayo dito sa problemang kinakahanap natin. Kaya mga ka-Hope Channel, mga ka-Dear Pastor, your value does not come from your productivity. Tandaan niyo po yan. May misconception po dyan kahit sa ating mga kapatiran. Kala nila sobrang active mo, isip mo sobrang productive mo. Labas ka ng labas, parang ganito I'm speaking para matumbo ko yung isa sa major problems ng family. May mga magulang, sobrang active nila sa ministry. And sobrang productive nila. At sometimes, ginigauge nila yung spirituality nila base doon sa productivity nila. Pero only to find out na nagkakaroon na pala ng problema sa pamilya kasi hindi na-a-address. Kasi ayaw lumapit ng parents sa mga pastor o kanino man. Kasi iniisip niya na sila, kaya na nila yon. Kaya talagang no man is an island. No man can do a specific thing on his own na feeling niya, kaya niya, pero ang totoo, hindi niya pala talaga kaya. Nasa isip lang natin yun. Nasa isip lamang nating mga tao yun. 'Di ba na, okay, kaya ko to, hindi kita kailangan. Narinig niyo na ba yung salitang, hindi kita kailangan, hindi ko kailangan ng tulong mo, hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Kaya ko to, dito ko naumpisahan ito, dito ako bumangon. Kung naumpisahan ko makabangon dito, tuloy-tuloy na to at wala nang pwedeng makaharang sa mga plano ko. Tandaan mo mga kaibigan ko, mga ka-Dear Pastor, ka-Hope Channel, mga kapatid, yung buhay na meron tayo ngayon, iisa lang po ito. Maikli lang po ito. Hindi porke na active tayo ay productive tayo. May mga pagkakataon na sa sobrang kaaktiba natin, lumalabas ang realidad na hindi naman talaga tayo productive. Because our value comes from being a child of God. Productive ka o hindi, the fact remains that we are all God's children. We are all loved by God.
God has seen all our troubles, challenges in life, and enough na tayo sa mata ng Panginoon, 'di ba? Even yung mga days na feeling natin na wala na tayong mabigay, ubos na tayo, that's the time na pumapasok sa senaryo ang Diyos para paalala sa ating lahat na take a rel just take a relaxation. Take a rest, 'no, wag nating madaliin ang buhay. Kaya siguro napapagod din tayo mga ka-Dear Pastor 'no, masyado nating minamadali yung buhay. Masyado tayong pagod na pagod na pagod sa maraming bagay na wala rin namang achievements na pupuntahan. Ganyan yung magiging problema natin kapag sulong tayo ng sulong ng hindi tayo nagpapahinga. Kaya mga ka-Dear Pastor ano, lagi lagi sa mga nanonood, huwag niyo talagang kalimutan na alagaan yung sarili ninyo. 'Pag nag-seek tayo ng tulong sa iba, kagaya sa akin dito na Dear Pastor, although hindi pa naman ako gano'n katanda, pero siguro naman sa edad kong 'to, meron na din akong wisdom na puwede ko ma-contribute sa society. Wisdom na ibinigay ng Diyos para ipaalala sa kanila yoong puwedeng mensahe na puwedeng sabihin ng Diyos para sa inyo, 'di ba? Kagaya ngayon sa ating pag-uusap na ito, bagamat maikli lang yung time, pero 'di ba itong self-care, hindi lang siya pambabae. Ang self-care hindi lang panlalaki, 'di ba? Ang self-care ay para sa lahat, babae't lalaki, para sa lahat ng taong ito. Kaya mga ka-Dear Pastor, wag na wag nating pababayaan ang sarili natin, okay? Para sa mga kabataan na nabubuhay right now, huwag niyo isipin na habang buhay malakas kayo. Huwag niyo isipin na habang buhay nasa ganyang estado kayo kasi tumatagal ang panahon, humihina ng humihina ng humihina ang katawan ng tao at iikot ulit yan yung mga anak na natin, mga kapwa-apuan, sila naman yung malalakas. Hindi habang buhay malakas tayo, okay? Tandaan niyo po yan. May hangganan ang lahat ng mga bagay sa atin. Hindi habang buhay hawak natin ang lahat ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan napaparam yan. Ang otoridad ay saglit lang 'yan. Hindi habang buhay makakasama natin 'yan sa buhay natin. Ang importante dito na habang tayo nabubuhay, we try as much as we could to help ourselves para mapangalagaan yung itong sarili na 'to na hiram na katawan, hiram na buhay sa Panginoon. Ang sarap kayang alagaan ng sarili knowing na ang source ay ang Panginoon, knowing na ang Diyos ang may bigay ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya huwag nating i-neglect ang isang importanteng salik ng pagiging Kristiyano ay ang alagaan ang kanyang sarili. Sa mga nanonood right now, na nakatunghay po sa atin sa television or sa social media. If ever nasa social media ka nanonood sa live ng Dear Pastor, Central Zone Conference, Hope Channel Philippines, pwede bang pa-comment mo, ano ang self-care mo? Okay? Anong ginagawa mo para alagaan mo ang sarili mo? Despite na ang daming mga bayarin, ang daming challenges, ang daming problema ng paligid, ikaw, ka-Dear Pastor, bilang isang individual, anong ginagawa mo para tulungan mo ang sarili mo? Okay? Ano mga self-care mo? Ano yung mga ginagawa mo everyday para maka-cope ka sa iba't ibang mga challenges ng buhay, 'di ba? Yung iba exercise, 'di ba? Yung iba parang may ginagawa silang as a family para mas lalong magtumibay sila. Maraming puwedeng gawin mga ka-Dear Pastor para alagaan ang sarili, 'di ba? At may mga times na 'pag nasaktan tayo, punong-puno tayo ng emotions, maalala natin yung mga taong nanakit sa atin, parang tinatamad na tayo, 'di ba? Parang tinatamad natin tayo mag-move on sa buhay kasi feeling natin wala na tayong pag-asa. Kaya tandaan natin mga ka-Dear Pastor, tama yung kasabihan natin na habang buhay tayo, palaging may pag-asa. Kasi 'pag namatay na tayo dahil sa stress, depression at kung ano-ano pa, hindi na natin masosolusyunan yung problema natin. Kasi habang buhay tayo, palagi may solusyon. Alam ko ang Diyos meron niyang inilaan na solusyon sa kanyang mga anak. Kailangan lamang natin manalangin, magbasa ng Biblia, isangguni, idulog sa Diyos ang lahat ng sasabihin natin. Kaya mga ka-Dear Pastor, habang busy ka sa ministry, habang busy ka sa ibang aspeto ng paglilingkod, huwag mong kalimutang alagaan ang sarili mo. Kasi pag lagi mong inaalagaan ang sarili mo,
humahaba ang buhay mo, mas lalo ka makaka-contribute sa gawain ng Diyos. Kaya huwag mo kakalimutan ang pagmiministeryo, pananalangin, pag-aalaga sa sarili. Kung kinakailangan niya, alam niyo ba, halimbawa, bugbog ka na masyado sa ministeryo, marami ka ng ginagawa, tapos gusto mo magpahinga. Ako, sa mga dati kong mga hawak na tao, pag nagsabi sila, papahinga muna ako, gusto ko muna mag-unwind, mag-isip-isip, sige, go. Gawin mo kung anong sa tingin mo ang nakakatulong sa'yo. Kailangan talaga natin yang gawin, mga ka-Dear Pastor. Kung busy ka, tutok ka sa trabaho, maglaan ka kahit weekends lang. Kasama mo family mo. Kahit sa malayong lugar na kayo-kayo lang, makakapag-reflect ka muna doon. Iba yung pag ini-empty mo yung isip mo. Unlike pag may mga regular pattern ka na ginagawa weekly, may isip mo, hindi nababakante ang isip mo. Unlike pag um, if nag-free space ka sa isip mo na maraming information na mga gagawin mo, mas nagkakaroon siya ng malakas ang impact sa personal na buhay mo. Kaya mga ka-Dear Pastor, I pray na huwag nating kalimutan ang ating sarili. Alagaan talaga natin ang ating sarili. Kung kinakailangan matulog tayo ng maaga, matulog tayo ng maaga. Kung kinakailangan na kumain tayo ng mga healthy, kumain tayo ng healthy kasi yan talaga pangangalaga sa kalusugan. Lahat gawin natin para alagaan natin ang sarili natin. Kung ang ibang bagay nga pinaglalaanan natin ng panahon, nag-e-effort pa tayong bumili, how much more sa sarili natin? Kaya mga kapatid, mga ka-Dear Pastor sa nanonood, rewardan din natin ang sarili natin. Lagi natin sabihin, yes, I deserve this. I deserve this treat. I deserve this food. I deserve these drinks. Yes! Thank you, Lord, kasi deserve ko to. Hindi dahil hindi ito sa context ng kaligtasan. Kundi deserve natin yung mga small achievements lang. Kailangan natin makita siya na parang deserve natin ang lahat na nangyayari sa atin. I mean, ang lahat na dapat pwede natin gawin. I-pamper yung sarili, alagaan. Wag na, kung gusto natin humaba buhay natin, maganda ang relasyon natin sa kapwa natin sa Panginoon, una-una natin alagaan ang ating mga mental health. Yan po ang ating topic ngayong oras po na ito, tungkol po sa bakit mahalaga ang self-care. So again, sana na-remind tayo na importante itong buhay natin. Alagaan natin ito sapagkat saglit lang ito, minsan lang dadaan ito sa buhay natin, at kapag nawala na ito sa lupang ibabaw, hindi na natin maibabalik itong katawan natin na ito maliban sa pagdating ng Diyos, ni Jesus, kasama tayo sa bubuhayin para doon sa buhay na walang hanggan. Kaya sana nakatulong po ang maikling programa po natin, mga ka-Dear Pastor. Sa lahat na nandyan, pakilagay ulit ang inyong mga prayer request para hindi man namin lahat mabanggit, subalit maisama natin lahat sa Panginoon ang inyong mga panalangin. Nais ko po kayong imbitahan sa isang panalangin bago po tayo magtapos. Panginoon, maraming salamat sa mabubuti mong kaloob. Maraming salamat na pinaalalahanan kami na kailangan din pala naming alagaan ang sarili namin, na wag naming abusuin ang sarili namin sapagkat ito na lamang ang kayamanan, ito na lamang ang isang bagay na pwede naming gawin upang pag-ibayuhin pa ang aming ministeryo sa lupang ito. Kaya Panginoon, sa lahat ng may prayer request na dyan sa comment section, dinggin mo po ang mga panalangin nila. Sa lahat ng may mga struggle sa buhay nila, sa trabaho, sa pamilya, sa anak, maaari ba Panginoon, tulungan ninyo sila at huwag niyo silang pababayaan. Tulungan niyo po kaming alagaan ang sarili namin sapagkat ito lamang ang puhunan namin para mahaba pa ang panahon ng paglilingkod namin. Pagpalain kami, patawad sa aming pagkakasala. Salamat na ikaw ang aming Panginoon na dumidinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan po ng Hope Channel Philippines, ako po ang inyong ka-Dear Pastor Joel D. Abonales Jr. Nag-iiwan po sa inyo ng mga kasabihang baliwala ang pag-ibig ng sanlibutan ito kung hindi lang din naman si Jesus ang sentro nito. Muli po mga ka-Dear Pastor, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Thursday, 6 to 7 p.m. Dito lamang po sa ating pong programa na inaabangan tuwing Webes, ang Dear Pastor sa Hope Channel Philippines. Pagpalain po tayong lahat. Makita-kita po ulit tayo next week para sa panibagong usapin na makapagpalago ng ating pananampalataya. God bless us all.